hindi ka raw pabor sa 64 pesos a day na food poor threshold. Ano po? Magkano ba sa tingin nyo? Yung dapat na food allowance sa isang araw ng isang pamilya. Well, merong mga datos kasi na nagsasabi, ang meal na masasabi mong per person ha, hindi 21. It has to be at least mga 75 to 100. Minimum na yun. Ha? Minimum. So, it's 5 times more than anong sinasabi nila. Saan ka nakakita? 21 pesos per meal. Ano yun? Eh, yung isang itlog lang, 15 pesos na eh. Ano matitira? So, talagang hindi tama. Ang sinasabi nila dyan, ibig sabihin, pag hindi ka na food, mahalaga yan eh. Kasi pag hindi ka na food poor, di ba? Hindi ka na kailangan tulungan ng gobyerno. Hindi ka na kailangan bigyan ng iba pang mga intervention. Kasi okay ka na eh. Pero saan ka nakakita na okay ka na sa halagang 64 pesos a day? A day. Para, Hindi man lang per meal. Para makakain ng sapat. O nga, a day. Ano basyan? Ang biro ko nga nun eh. Biro na naman. Biro. Diba? Kasi sabi nila, diba? Ano ba yung basyan? Noodles. Diba? Not healthy. Tapos itlog. Tapos yung dilis ba? Diba? Tuyo. Diba? So sabi ko, noodles, yung NEDA. Noodles, Egg and Dilis Authority. NEDA. Oo nga. So, but i-connect ko kanina sa una nating napag-usapan. Kung, diba? Siguro possible 64. Pero, sandali lang. Tingnan muna natin yung production natin. Also. Yung sapat na Oo. Para sabi nyo nga, nakakatakot yung inflation ngayon. Hindi, tsaka yung umaaray ang mga tao. Sabi mo na 64, pero ano namang klase? Ganun na lang ba ang level ng sabihin na natin, touring natin sa mga kababayan natin? Paano yung masustansyang pagkain? At tama ka, ang taas. Yung mga, even the upper middle class, siguro kahit na yung mga mayayaman, umaaray sa inflation. What more yung mga kapatid natin Exactly. na nasa laylayan? At ito pa isang interesting na babawasan nila yung pagkain nila, pero ang gastos nila sa data, Hindi pwede. hindi pwedeng mawala. Pero naintindihan natin dahil, di ba, yan ang, kumbaga, indispensable na itong ating digital, di ba, connectivity. So, pero still, in fact, isang issue rin yan na ating tinalakay, itong GCash na nawala bigla yung pondo. Pag nangyari pa yan, di ba, malaking sa ating mga kababayan, ang mahal-mahal na ng bilihin, nagkakandakuba na sa kakatrabaho para sa panggasto sa pang-araw-araw, tapos mawawala. But in fairness sa GCash, I think, binalik ka agad at it was an internal glitch na hindi pa daw naililipat kung saan. Nandun pa rin sa sistema. Pero yung mga ganong intervention, napakahalaga para protektahan natin yung ating mga consumer. Yes. Isa pa natin ipinaglaban itong recently, itong issue ng scalpers sa mga tickets. Ticket concerts. Hindi, grabe, pipila ng napakahaba overnight pagdating dun sa ticket outlet. Wala na. Ubus na. Nabili na. Tapos, susubukan online. Ginawang pinagkakitaan. Exactly. 1.5. Yung kay Olivia Rodrigo, 1.5 yun eh. Whether nasa malayo o malapit kasi fundraising, pang charity. Yes. Aba, binibenta ng 15,000. Wow. 10,000 sa black market. So, yun, kailangan ng batas para doon. Hirap na ang buhay, protektahan naman natin yung ating mga consumer. Ang taas na ng presyo ng bilihin, gawa ng paraan para hindi na sila, tapos aanuhin pa sila, magkakaskam pa.